Okay, magandang umaga po mga kapatid at wini-welcome ko po kayo sa oras na ito at tayo ay magsisimula na ng ating Sunday School Bible Study sa araw na ito ng Panginoon, August 27 mga kapatid, no? Ating huling araw na ito ng linggo, no? ng buwan ng Agosto. So mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon ay ito ating series na ating tinatalakay ay bibigyan natin ng pansin ang merong iba't ibang klase ng pananampalataya na binanggit sa Biblia, yung tinatawag na biblical faith. So bibigyan natin ng pansin, ating uunawain at aalamin ang isa sa mga klase ng pananampalataya. So, understanding the dead faith. So, yun ang ating paksa ngayon. Itong patay na pananampalataya. Wow, medyo negative naman itong side na ito. Patay na pananampalataya. Bakit kaya ito isa sa mga uri o isa sa mga kinds ng pananampalataya? Bakit patay? Okay, buksan ninyo sa James chapter 2 verses 14 hanggang 15. So, yan ang ating kukuning mga teksto para sa ating paksa sa umagang ito at magandang umaga sa ating lahat, ng ating mga kapatid na sumasama at nanonood sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. At sa ating panimula ay babasahin natin ang aklat ni James sa kanyang talatang 14 at 18 na ganito ang sinasabi sa atin ni Santiago. Aking buhok ay James chapter 2 verses 14 to 18. Ang pinaka-heading nito sa ating mga Biblia ay faith and works. So yan ang nais na ipaalam sa atin ni James. Chapter 2 verses 14 to 18. Ganito ang mga sinasabi sa atin. Mga kapatid, sabi ni Santiago, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? So patanong naman ito sa atin. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisusuot o maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ang sabi niya. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sabi ito. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako, sabi niya. Sabi nung isa, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Maganda yung paghahalin tulad ni James dito sa mga talatang nabasa natin. Palalimin natin ng malalim para maintindihan natin kung ano ang nais na ipabatid sa atin ni Santiago dito. Ang audience ni Santiago ay hindi hintil. Huwag natin kalilimutan yan. Ang kanyang mga sinulatan ay mga Hudyong Kristiyano. Kung tawagin diyan ay mga Messianic Jews, kung tawagin. Si Pablo, sumulat siya sa mga hintil, sa mga Kristiyanong hintil, at madalang si Pablo na sumulat sa mga Hudyong kababayan niya kasi siya isinugo ng Panginoon sa mga hintil lamang. At ang mga apostol ng Panginoon na sila Pedro, sila Juan, sila Santiago, yung kapatid niyang sumulat ng liham na ito ay kapatid niya sa laman. Hindi ito yung Santiago kasama sa 12 mga alagad. Sila ay mga isinugo ng Panginoon sa mga kapwa nila Hudyo. Okay? So ngayon, iba ang approach sa mga Hudyo at ganun din ang sa mga hintil. Magkahiwalay yan. Kasi hindi mo pwedeng
sabihan ng mga hintil na hindi applicable sa kanila yung kultura ng mga Hudyo. Magkaiba eh. Katulad ng mga Griego, mga Romano. Iba ang kultura nila sa mga Hudyo. Hindi nila pwedeng yakapin ang kultura ng Hudyo sapagkat meron silang sariling kultura. Ngayon, ang pananampalataya, pumapasok yan sa iba't ibang kultura ng buong daigdig. Si Santiago ay sumulat, nagpaliwanag, kung paano niya ipinakita ang isang pananampalataya sa Diyos na mayroong kalakip na gawa. Ang mga Hudyo, in general, sa Judaism, ang paniniwala at pananampalataya ng mga Hudyo ay manampalataya ka na lamang. Ganyan ang paniniwala ng mga Hudyo eh. Faith only. At ganun din, meron ding mga lumilitaw na mga branches ng Judaism na kinakailangan mong i-perform ang gawain ng templo. Yung pangingilin ng Sabat, hindi man sa kanila yan, a must, kailangan nilang ipangilin talaga ang Sabat kasi mga Hudyo sila. Ngayon, ang mga hintil, hindi pinapayuhan ni Pablo na ipangilin ang Sabat kasi ang mga Hudyo lamang ang nangingilin yan. Lahat ng kaugalian ng mga Hudyo ay hindi pwedeng ipilit sa mga hintil kasi magkaiba ng kultura ang mga hintil. Ngayon, pagdating sa pananampalataya, iisa ang paninindigan at paniniwala nating lahat. Ang pananampalataya ay sinakop niya ang lahat ng kultura sa buong daigdig. Pero hindi yung kaugalian ng mga Hudyo ay nailipat sa mga hintil. Ngayon, kung gusto ng mga hintil na gawin ang kaugalian ng mga Hudyo, ay kinakailangan silang pumasok sa tinatawag na proselyte. Kailangan mag-proselyte sila para maging Hudyo sila, bagamat sila ay mga hintil. Pero hindi lahat ng mga tao ay gumagawa niyan. Merong mga ilan lamang na nahikayat sa Judaismo na katulad ng isa sa mga 7 men na binanggit sa Book of Acts na si Nicolas, ay siya isang hintil na nahikayat sa Judaismo, sa Kristyanismo. So hindi lahat ng mga tao ay tinatawag na maging ganito. Ngayon, sa mata ng mga Hudyo, naniniwala din sila na kinakailangan kang gumawa din, Meron silang mga grupo ng mga faith only at meron mga grupo rin sila ng mga kinakailangan gumawa ka para ka maligtas, Meron din silang mga paniniwalang ganyan. Kasi hindi naman iisa ang paniniwala ng mga Hudyo eh. Maraming mga branches yan sa panahon natin ngayon. May mga conservative Judaism, may mga ultra-orthodox, may mga conservative, may mga reform, 4, at may pang-5 pa nga yung Messianic Judaism, yung mga kapatiran nating mga Hudyo na mga Kristiyano. Ngayon, ipinaliwanag ni Pablo na maraming mga Hudyo sa panahon niya o ni Santiago na nananampalataya nga sila sa Diyos, pero hindi nakikita sa kanila yung dapat nilang gawin ayon sa kanilang pananampalataya. So gumamit si Santiago ng halimbawa sa lumang tipan sapagkat nung panahon nila Santiago wala pang tinatawag na bagong tipan pa kasi sila ang susulat ng bagong tipan. Gumagamit sila ng mga passages sa Old Testament. Ginagamit nilang halimbawa ang mga karakter sa Old Testament. Kaya nga kung babalikan natin ang mga talatang 14, mga kapatid, pag sinabi ni Santiago na mga kapatid, ay kanyang ina-address yung mga believers. Okay? So titignan natin ngayon, pag-aralan natin, na ang mga believers ay kakaiba sa mga Christians. 2 grupo yan. Okay? Kasi sa Pilipinas, madalas kong naririnig yan sa mga iglesia lokal natin. Palagi nilang ginagamit yung salitang mananampalataya. Palagi nilang sinasabi na tayo ay mga mananampalataya. Ay hindi, marami sa ating mga guro at mga ministro na hindi naiintindihan yung salitang mananampalataya. Kaya nga nagugulat ako, halos lahat ng mga iglesyang nabisitahan ko ay ganun ang kanilang paniniwala. Maging sa seminaryo ganun ang turo na tayo ay mga mananampalataya. Tayo ay mga Kristiyano, hindi tayo mananampalataya.
Ang mga mananampalataya ay ang mga Hudyo. Okay? Kasi, bakit natin binanggit? Kasi, yung mga believers, yan ang mga unang mga tagasunod ni Kristo. Yan ang mga unang mga binansagan ng mga tagasunod ni Kristo. Tapos, pumasok na dumating na ang mga Kristiyano. Pinasimulan ng tawagin ng mga hintil, kapag meron dalawang klase ng grupo, ang mga believers o ang mga mananampalataya na tumutukoy lamang sa mga Hudyo, sa mga Hudyong mananampalatayang Messianic kung tawagin yan. Pero kapag binansagang mga Kristiyano, yan ay mga hintil na mga Kristiyano. Dalawang magkaibang grupo. Kaya minsan, gumagamit tayo ng termino na hindi natin naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga terminong yan. Kapag binabanggit sa wikang Hebreo na believers ay maaminim ang ibig sabihin sa Hebreo. Pag sinabing Kristiyano ay notstre. So, nakikita na ninyo ang dalawang pagkakaiba na salita na hindi natin pwedeng gamitin yung believers para sa atin ng mga Kristiyano. Ngayon, si James ay tumutukoy sa mga believers. Okay? Sa mga maaminim. Hindi niya tinutukoy ang mga Kristiyano diyan. Kasi sumulat si James sa mga Kristiyanong mananampalataya. Ngayon, tayong mga Kristiyanong hintil ay pwede rin nating tularan at pakinggan kung ano ang sinasabi ni Santiago para sa mga mananampalatayang mga Hudyo. Kasi ang aral at turo ng mga alagad ay para din sa lahat. Pero pagka mayroong mga tumutukoy na sa pagdating sa kultura, ay doon ay dapat, mag-iingat ang mga tao sa pagtulad. Hindi lahat ng binabanggit sa Biblia ay pwede nating gawin at sundin. Hindi lahat. Kailangan gagamitan natin ng konteksto, gagamitan natin ng tamang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Hindi porket sinabi na ganito ay susundin natin. Kailangan ng masusing pag-aaral upang makuha natin ang tunay na kalugan ng salita. Sinabi ni Santiago, mga kapatid, tumutukoy sa mga mananampalatayang mga Hudyo, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin niya man niyang siya ay may pananampalataya, sapagkat ang bawat isa ay posibleng magkaroon ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating kapag nakapakinig ng salita ng Diyos. Doon nagsisimula na ang tayo magkaroon ng pananampalataya. Ngunit, hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa. Nakakita na kayo ng mga taong may pananampalataya pero hindi makita sa kanila yung pananampalataya nila. Maraming mga tao yan, ganyan. Yung mga Pariseo sa panahon ng ating Panginoong Kristo, maging sa panahon ni Pablo, maging siya mismo nagsasabi na yung ginagawa niya hindi niya naintindihan, na hindi niya naunawaan. Akala niya yung ginagawa niya sa Judaism ay nakapaglilingkod sa Diyos. Pala, ang sabi ni Paul, lahat ng mga bagay na natamo niya sa kanyang buhay ay kinonsider niyang basura, rubbish. Nung makilala niya si Kristo, ay inari niya ang lahat ng mga bagay sa kanya na walang kabuluhan. Kasi nga, hindi niya nalalaman ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Kasi ang mga Hudyo ay kumikilos ayon sa kanilang mga gawa. Kaya isang bagay ang nililinaw dito ni Santiago na ang isang tao dapat patunayan niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ito, tinanong niya muli ang mga Hudyong mananampalataya. Ang sabi rito, maliligtas ba siya? Tinutukoy ni Santiago yung isang individual na nagsasabi na meron siyang pananampalataya pero hindi naman makita sa kanya yung gawa. Na gustong makita ni Santiago. Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Ang sabi ni Santiago. Ngayon, itong si Pablo ay nangangaral sa mga hintil na mga Kristiyano, at ito namang si Santiago ay nangangaral sa mga mananampalatayang Hudyo. Kung titignan natin yung mga sulat nilang dalawa, ay medyo merong konting katanungan. Kasi si Pablo, marami siyang mga sinusulat na hindi natin naiintindihan. Maging sinabi nga ni Pedro na maraming sinusulat sa kapatid nating Pablo na mahirap unawain, ang sabi ni Pedro.
Pero, yun ay naisulat upang malaman ng mga tao na sinusulatan niya kung ano ang kalooban ng Diyos patungkol sa kanila. Kasi, ang mga Hudyo, hindi nila maabot ang karunungan ng mensahe ng Diyos sa mga Hintil. Hindi nila naiintindihan Kasi sarado ang pag-iisip ng mga Hudyo pagdating sa kaligtasan. Ang paniniwala ng mga Hudyo, sila lang ang maliligtas. Kasi ang nature ng mga Hudyo ay sila ang pinili ng Diyos na bayan. Kaya understood na pag pinili ka ng Diyos, kayo lang ang maliligtas. So ganun ang paniniwala ng mga Hudyo Pero hindi nila alam na dahil ang mga Hudyo ay hindi kumilala sa ating Panginoong Jesucristo nung nanumbalik ang Panginoon, nung siya ay bumaba na nagkatawang tao at ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang tagapagligtas. Anong ginawa ng mga Hudyo sa kanya? Hindi siya tinanggap? Hindi siya sinampalatayanan? Bagkus anong ginawa sa kanya? Siya ay ipinako sa krus. Kaya naman noong si Pablo ay tinawag ng Panginoon, ay nangaral sa mga Hintil upang ipangaral sa kanila ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na ipinako ng mga Hudyo at itinakwil ng mga Hudyo at tinanggap ng mga Hintil. Kaya ngayon, gustong liwanagin ni Santiago na hindi nagkakaroon ng problema kay Pablo sa kanyang mga sulat. Bagamat magkaiba nga sila ng mga sinulatan, kaya hindi pwedeng magkaiba ang kanilang turo. Magkaiba ng way ng pagsulat sapagkat iba ang sinulatan, pero ang mensahe ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo ay tumutungo sa kaligtasan. Dito kay Santiago, hindi niya itinuturo na pananampalataya lamang at ligtas ang tao. Hindi niya itinuturo yun. Faith only. Hindi yun ang mensahe ni Santiago. Kay Paul, ang winiwika ni Paul sa kanyang mga sulat ay tayo ay naligtas sa magitan ng biyaya. Tapos, hindi natin makakamtan ang biyaya kung wala tayong pananampalataya. Kaya pumapasok yung pananampalataya doon sa biyaya. Hindi pwedeng maligtas ang isang tao na wala siyang pananampalataya bago niya tanggapin yung biyaya ng Diyos. Kaya dito, hindi maaring narinig ni Santiago kay Pablo na nasan yung gawa. Kaya naman siguro maaring may mga nagtatanong, bakit niligtas ka ng Diyos sa magitan ng biyaya, sa iyong pananampalataya, tinanggap mo siya. Ngayon, nasaan yung gawa? Diba? So, tinatanong yan kadalasan, nasaan? Kasi kapag kinaklarify natin ang isang bagay, bakit may konting pagkakaiba ang turo ni James at saka ni Paul? Huwag natin kalilimutan na magkaiba ang kanilang audience. No? Ganyan ang palagi nating dapat natatandaan. Gagamitan natin yan na ang science of interpretation. Kailangan nating hukayin, tignan natin kung sino ang sinulatan, sino ang nagsasalita, at kanino pinatutungkulan. So, yung audience silang dalawa ay magkaiba. Kaya naman, iba ang approach ni Paul sa mga Gentiles, at iba naman ang approach ni James sa mga Jewish believers. Kaya nung sabihin ito ni James sa mga Hudyong mga mananampalataya, no? At binabansagan din natin sa panahon natin ng mga Messianic Jews o mga Kristiyanong Hudyo kung tawagin. Okay? So, kinakailangang ang isang tao ay ipakita niya ang kanyang gawa sa magitan ng kanyang pananampalataya para siya maligtas. Hindi lamang ang isang tao ay maliligtas dahil sa kanyang pananampalataya. So, gumamit ng halimbawa si Santiago. Sabi niya, mayroong isang kapatid na sabi niya na mahirap, sabihin nating homeless, pulubi, wala siyang maisuot at walang makain. No? Kung sasabihin ninyo sa kanya, halimbawa, nandun siya sa harapan ng Tim Hortons, nakaupo, may dalang baso, empty bottle, o ng coffee cup. At alam nyo na, siyempre, namamalimos, di ba? Ngayon, kung mapadaan kayo, at sasabihin nyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, kung hindi mo naman nyo siya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya yon? Di ba? Madaling sabihin.
pero wala kang ginawa. Ano yung pagkakaiba ng sinabi mo sa ginawa mo? Kahit sinong tao pwedeng magsalita, pwedeng magsabi. Pero ang tanong, ginawa mo ba yung sinabi mo? Diba? Puro gawa, walang gawa. Yeah. So, yeah. 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 Kasi ganito, ang halimbawa ng banal na kasulatan ay palagi namang kinukorek ng ating Panginoong Jesucristo ang mga Pariseyo na mahal nila, gusto nila na tumayo doon sa bulwagan at magsalita tungkol sa kautusan, pero hindi nakikita sa kanila yung kanilang itinuturo, ang kanilang mga sinasabi. Lumalabas na sila ay mga hipokrito. Yan ay madalas na sinasabi ng Panginoon yan sa kanila. Katulad ninyo ay mga nitso sa libingan. Maganda ang inyong panlabas, pero bulok naman ang inyong panloob, ang sabi ng Panginoon sa kanila. Sa panahon natin ngayon, di ba, lalo tigit pag tayo ay nagta-travel, pag tayo ay nagpupunta sa mga coffee shop, lalo sa Pilipinas, di ba, maraming mga mahihirap na mga tao, mga walang tahanan, mahirap ang buhay eh. Meron akong nakita na post sa Facebook, na yung mga traveler pala na matulungin, na hindi na nila inihintay na magkaroon pa ng pulubi sa loob ng coffee shop, sa kanila ililibre. Hindi, ang ginagawa ng mga good Samaritan, bumibili sila ng kape, halimbawa sa mga Starbucks, sa mga Tim Hortons, sa mga coffee shops, bibili sila ng kape niya, order niya, tapos ang sasabihin niya, i-charge mo ko ng 2 o 3 pang set ng kopi. Ang tawag diyan ay yung may tawag nakalimutan ko yung tawag na parang yaan na inilaan sa mga mahihirap na mga pulubi. Kasi minsan may mga panahon na may mga pupuntang pulubi na manghihingi ng kape at saka ng pagkain. Walang pera eh. Ngayon, hindi naman pwedeng bigyan ng libre ng pagkain ng coffee shop kasi business yan eh. So, ang ginagawa ng mga good Samaritan, magbabayad itong mga good Samaritan ng ekstrang pera para doon, na kapag may dumating ng mga pulubi, ay naka-charge na, in advance. Kaya sa loob ng halimbawang isang araw o ng isang linggo, mayroong mga 2 o 3 pulubi na darating at manghihingi ng pagkain. Kaya naman pag dumating ang pulubi, bibigyan ng coffee shop kasi bayad na yun. Binayaran na noong Good Samaritan. Ang tanong, yan ang isa sa mga sinasabi ni Santiago na halimbawa na kung sasabihin ninyo sa kanya na patnubayan ka ng Diyos at magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Diba? Maganda na yung wag na ang tao magsalita. Kapag nakita niya ang isang pagkakataon, automatic na yun napapasok para bigyan niya ng makakain ng isang taong nagugutom o nauuhaw. Diba? Kasi ang sabi ng Panginoon sa mga malilit na bagay na ginagawa ng tao, na ito ay kadalasang namimiss ng mga tao sa buong mundo. Yung makita mo lamang ang iyong kapwa na nagugutom, nauuhaw, ay malaking bagay lang yan. Papagbigyan mo sila ng kanilang mga pangangailangan, ay malaking bagay na sa kanila yan. Ang ginagawa na lang ng mga ibang tao, binibigyan na lang nila ng pera. Ako, hindi ako nagbibigay ng pera pag sa mga pulubi. Never akong nagbigay ng pera sa pulubi. Kung meron akong makikita na nagugutom, ay ako na lang ang bibili ng pagkain at ibibigay ko sa kanya. Kasi hindi mo alam kung saan dadalhin ng isang pulubi ang perang ibibigay mo sa kanya. Yeah, may mga sindikato. Yeah. Tsaka yung pagtulong sa kapwa, halimbawa, yang sa panahon natin ngayon, pagkapanahon ng kahirapan na katulad ng pandemya, katulad ng taggutom, katulad ng pagka mayroong malakas na bagyong dumating sa Pilipinas, kuminsan magpapadala tayo ng tulong, kuminsan yung tulong na para doon sa mga taong nangangailangan. Kung halimbawa nagpadala ka ng 100 pirasong ganitong bagay, ang darating na lang doon sa mga tao, mga 10 na lang
ang darating doon sa 100 binigay mo. Ang tanong, nasaan yung 90? Di ba? Eh yung pinagbigyan, si barangay captain, halimbawa, o nung dumaan sa kamay ni barangay captain, kumuha na ng 10. Eh nung ibinigay, edi naging 90 na. Nung ibinigay sa mga kagawad, kung ilang kagawad yan, 10, edi kukuha ng tig sa 10. O ilan? Ha? O, naging 80 na. Yung nawala, edi 20 na lang ang natitira. O, ngayon, ipinasa doon sa leader ng baryo. Edi tumira yung leader ng baryo ng 10. Eh, doon na nangyari doon sa 100. Yung 100 naging 10 na lang. Eh, ilan ang mga tao na ninirahan sa isang baryo? 100. Di ba? Ano nangyari? 10 lang ang nakinabang doon sa 100 na naninirahan. Di ba? Kung halimbawa, nagpadala ng mga tulong ang mga tao, eh kung ano yung pinakalatak na, yun na lang ang binigay. Di ba? Kaya ang advisable sa panahon ngayon, kapag tayo ay gustong tumulong, tayo na mismo ang magdadala. Hindi na natin padadaanin kung kanino pa man. Kasi ganyan ang human nature eh. Kaya nga ang sabi nga dito sa halimbawa natin, hindi mo pwedeng sabihin sa iyong kapwa na patnubayan ka ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Ikaw na mismo ang magbigay. Di ba? Dumirekto ka na. Gayun din naman, sinabi dito ni Santiago na patay. No? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Maraming mga tao sa mundong ito, isama na natin ang mga Kristiyano. Isama na natin ang mga mananampalatayang Hudyo sa panahon natin ngayon. Walang exemption dito sa sinabi ni Santiago. Walang exempted dito. Lahat tayo ay tatamaan nito. Dahil kapag hindi nakita sa atin na ang pananampalataya natin na naayon sa Diyos at hindi natin nilakipan ito ng gawa, masasabing ang pananampalatayang ito ay patay. Dead faith. Patay na pananampalataya. Kaya ang rito, ang katanungan sa atin, paano nagsasalita itong patay na pananampalataya sa atin? Ano ang mahalaga sa tao? Yung aksyon niya o ang mga salita niya? Di ba? Dalawang klase, kategorya ng buhay ng isang tao. Mabulaklak ng mga salita, nasa ng gawa. Di ba? Yung mga politiko, pag-araw ng kampanya, di ba? Palaging mabulaklak yan. Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng tig sa 10,000 piso pag ako'y nanalo. Ha? Lahat kayo, bibigyan ko ng, nung nanalo na, hinihintay na ng mga tao yung 10,000 kasi nailuklok na siya sa posisyon eh. Yung si 10,000 hanggang ngayon hindi pa dumarating. Tignan ninyo si Pacquiao. Si Pacquiao hindi nagsasalita. Nung nanalo si Pacquiao sa kanyang mga laban sa boxing, ano ang sabi ng nanay niya sa kanya nung panahon ng eleksyon? Anak, sabi niya, nakita kasi ni mama niya yung isang lalagyan ng parang imbakan ng mga pagkain. Punong-puno ng pera, ng sako-sako mga pera. 1,000 piso na mga nakalagay sa sako. E sige, sabihin natin siguro milyon-milyon yun. Siguro sa isang sako, sabihin natin 1,000,000 na tigwa 1,000 pesos. Ang sabi ni mama niya kay Pacquiao, pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na uli makikita mga perang yan. Ano ang sabi ni Pacquiao sa nanay niya? Pera lang yan, sabi niya. Yung mga perang yan, may mga taong pagbibigyan. Maaaring sabihin natin gagamitin sa pangangampanya, pero ang mga tao ngayon matatalino na pagdating sa eleksyon. Kukunin nila ang pera, pagdating sa botohan, iboboto nila kung sino ang gusto nila. Hindi porket nagbigay ka ng pera, ay automatic na iboboto ka noong mga tao. Kasi ang tao ngayon, practical na. Hindi na katulad nung araw. Pagka binigyan mo ng tulong, understood yon. Dito sa Canada, ganun eh. Ganito ang sistema eh.
Kaya ang gobyerno natin, kadalasan, na kumukuha ng mga refugee sa ibang-ibang mga bansa para pag nagkaroon ng botohan, solidong iboboto yung kanyang partido. Ganyan yan eh. Automatic yan eh. Walang second doubt yan eh. Understood yan. Kasi, make sense eh. Natulungan mo sila eh. Pag natulungan mo yung mga tao, tataroon ng utang na loob yan sa gobyernong tumulong sa kanya. Di ba? Hindi mo pwedeng pilitin yung mga taong yan na bumoto ng ibang partido kasi nga, ang kanilang paninindigan, tinulungan kami ng gobyerno eh. Hindi namin pwedeng hindi suportahan ng gobyerno tumulong sa amin. Di ba? Kaya dito ipinapakita sa atin na ang pananampalataya, kahit sino tao pwedeng magkaroon ng pananampalataya. Pero ang tanong, anong klaseng pananampalataya meron tayo? Yan ba'y patay? Yan ba'y buhay? Yan ba'y active? Yan ba ay enthusiastic na pananampalataya? Yan ba'y lumulundag na pananampalataya? Yan bang pananampalatayang yan ay palaging excited? Diba? Maraming klase ng pananampalataya eh. So, ito lamang ang aking babahagi sa inyo ngayong umaga. Sa susunod, meron pa akong 3 pang ibabahagi sa inyo. Isa lang muna ang pag-aaralan natin para mahukay natin ng malalim kung ano ang ibig sabihin ng patay na pananampalataya na sinasabi ni Santiago sa atin bilang mga hintil at ganoon din sa mga mananampalatayang mga Hudyo. Kaya kapag ang isang pananampalataya ay hindi nilakipan ng gawa, automatic yan, patay. Useless ang pananampalataya ng isang tao kapag hindi nakikita sa kanya, ang kanyang sinasabi. Kinakailangan makita sa kanya yung sinasabi niya. Kaya mahirap na sabihin ang isang bagay na gusto mong gawin, kung maaari, wag na nga lang sabihin eh. Gawin na lang. Ganun na lang ang maganda eh. No? Gawin na lang, wag na lang sabihin. At sabi nga nila, makikita na lang ng mga tao kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Sapagkat nakikita nila yung gawa mo sa pananampalataya mo. At mapupulaan pa halimbawa tayo kung makikitaan tayo ng mga bagay na sinasabi mo, halimbawa sinasabi natin na bokal tapos hindi naman natin ginagawa, di ba? So, walang kwentang pananampalataya yung ating nasa sa atin. May nagsasabi naman na isang tao na may pananampalataya ka, sabi niya doon sa kanyang kapwa, at may gawa naman ako. Okay? May 2 klaseng tao. Ikaw, isang taong may pananampalataya ka nga, pero hindi naman nakikita sa iyo ang gawa. Ako naman ay may pananampalataya sa Diyos, pero nilalakipan ko ng gawa yung pananampalataya ko. So, magkaiba tayo. Nakita niyo yung pagkakaiba? Ikaw, faith only lang. Ako naman, faith with works. So, paano yan? Hindi tayo magkapareho, di ba? Sabi nung talatang 18. Sabi niya, doon sa pananampalataya lang, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa. At ang sabi naman nung isang taong naniniwala na may pananampalataya at may gawa, ang sabi niya, ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa magitan ng aking mga gawa. Ang galing maganda yung kanyang sinabi na ganoon. Kaya minsan may mga conflict tayo sa mundo kasi may mga tao na sarado ang pag-iisip pagdating sa mga bagay na siya lang ang nakakaalam sa kanyang sarili. Kasi madali nating malaman ang isang tao na bokal. No? Kadalasan sa ating mga nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos, kadalasan yan ang mapanganib sa mga nagtuturo at nangangaral. Kasi ang sinasabi ng Biblia, di ba? Na mag-iingat ang isang taong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos dahil kinakailangan sa pamuhay mo yung itinuturo mo. Kung hindi, hahatulan ka mismo ng Diyos sa ginagawa mo dahil ikaw ang nagtuturo ng salita na kinakailangang ipakita mo ang iyong itinuturo sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Di ba? Ganon din sinasabi sa atin na hindi lamang tayo dapat maging tagapakinig ng mga tinuturuan ng salita ng Diyos. Dapat
yung mga napakinggan natin, dapat isa sa pamuhay din natin. Sapagkat malaki ang pananagutan ng mga taong nagtuturo at saka nangangaral ng salita ng Diyos, higit doon sa ihahatol ng Diyos sa mga taong nakikinig lang. No? Tingnan ninyo yung salitang lang. Kasi meron dalawang klase ng mga tao sa loob ng iglesia. May mga doers at merong mga taong stagnant. Yung mga stagnant, yan yung mga naturuan na hindi kumikilos. Mga taong naturuan mo na, pero walang ginawa. Nanatili pa rin zero. Pag sinabing zero, walang production. Walang nagawa sa kanyang pananampalataya. Di ba? Ano ang sabi ng Panginoon na be multiply? Sabi niya ganoon. Matthew 28, di ba? 19 to 20, na mangaral tayo, humayot tayo. Gawin nating alagad ang buong sanlibutan. No? Turuan nyo sila. Di ba? Ang tanong, sino ba ang pinagsabihan ng Panginoon? Ang mga alagad. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa inyong lahat? Hindi lamang sa mga alagad sinabi yung utos na iyon. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga Kristiyano at lahat ng mga mananampalataya na Hudyo, ay dapat gumanap ng tungkulon na iyan. Darating ang araw, sinabi ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Inaasahan niya na ang lahat ng mga tao ay masusumpungan niyang ang pananampalataya ay aktibo. Pananampalatayang gising, pananampalatayang nagliliyab, pananampalatayang hindi maligamgam. Di ba? Ano ang sabi ng Panginoon, di ba? Kapag nasumpungan tayo sa mga ganitong mga estado, malamang na mapapahamak tayo. Gusto ng Panginoon, yung pananampalatayang tinanggap natin sa Kanya ay nagpo-flourish, lumalago, dumadami, aktibong pananampalataya. Di ba? Ayaw ng Panginoon na madatnan niya ang kanyang mga anak na merong patay na pananampalataya, walang gawa. No? Kaya ito ang mensahe sa atin ni James sa mga Hudyong mananampalataya na kinakailangan na ang mga tao ay ipakita nila ang kanilang pananampalataya na merong kalakip na gawa. Ang sinabi niya, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, no? Sa verse 19. Hindi ba? Mabuti yan. Ito palang talatang 11 sa susunod na natin linggo yan tatalakayin. So according to James, maraming mga aksyon, mga gawa na coincide with genuine faith. May ilalarawan natin yung mga gawa natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So kapag ang isang iglesia ay tulog, walang ginagawa, walang plano, ang iglesia, sa tagal na ng panahon, katulad ng ating church dito sa Kil, ilang taon na tayo rito? 18, di ba? 1889 na itinatag ang iglesia dito. 132 years na tayo dito sa Kil. Yes, meron tayong naging anak, yung Westway, naging anak natin yan. Tayo ang mother church ng Westway. No? Hindi nagkaroon ng Westway kung walang Kil. Pero 133 years na. Isa lang ang naging naging anak natin. Meron ba tayong naging outreach sa Scarborough? Meron ba tayong naging outreach sa North York? Nagkaroon tayo ng outreach sa Etobicoke, na yan nga yung Westway. Oh. Wala. Natulog ang iglesia ng Kil. Hindi ako nahihiyang sabihin yan. Yan ang katotohanan eh. Dumating ako dito noong 1994. Oh. Kung hindi ko sasabihin ito, kailan tayo mamumulat? Sa katotohanan, mananatili ba tayong tulog sa pananampalataya? Diba? Dapat tayong gumising. Hindi naman tayo pwedeng magsisihan. Sino ang dapat sisihin? Sisihin ba natin ang ministro natin? Hindi. Wala tayong sisisihin eh. Kasi, bumabalik yan sa bawat isa sa atin. Sa individual nating responsibilidad. Ang ministro o ang pastor, ay yan ay dinala ng Diyos para maging, hindi naman driver para maging kamanggagawa ng mga manggagawa sa loob ng iglesia. Tayo ay lahat kamanggagawa. Kung tayo ay hindi kikilos at ang ating mga pag-iisip
ay linggo-linggo lang tayo magtitipon, walang mangyayari sa atin. Ang mga tao sa atin, talagang tanggapin na natin ang katotohanan, ang mga tao dito sa KIL ay come and go. Tayo na lamang ang mga permanenteng umaatin dito for the past so many years. Nakikita ko yan. Tayo na lang, pare-parehong muka. Linggo-linggo tayo. At meron tayong mga nakikitang mga bagong muka na dumarating, paglipas ng mga ilang taon, mabiglang mawawala. Tapos meron na naman darating, bigla na lang mawawala. Diba? Ang malaking katanungan sa atin, kapag hindi tayo kumilos, habang tayo malalakas pa, darating ang panahon na ang iglesyang ito, halimbawa, ang KIL ay, kapag ang mga kabataan natin ay hindi natin naturuan, hindi natin nasanay, malamang na ang KIL ay isa sa mga iglesia o simbahan sa Toronto na magsasarado pagdating ng panahon. O sige, Brad. Sa panahon ngayon, ay hihingi ka pa ng permit sa gobyerno. Ang panahon natin ay hindi katulad nung unang panahon. Na basta ka na lang tatayo sa publiko at mangangaral. Dito sa bansang Canada, hindi ganun eh. Kailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo. Hihingi mo ng permit. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Kasi ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung kayo ay pupunta sa may Church Street, sa downtown, sa pugad ng mga LGBTQS, doon sa Church Street, tumayo ka doon, hindi ka humingi ng permit. Tatawag ang isang membro ng LGBTQ community at sasabihin, Police Officer 911, merong nanggagambala ng peace namin sa lugar na ito. Pumunta kayo ganitong oras na yun, sumisigaw-sigaw sa lansangan at nanggugulo. Ganyan ang magiging i-charge sa atin. Ano nangyari? Merong isang preacher natin dyan, nakalagay yan sa ating Christian magazine. Nangaral dyan eh. Di ba? Nabalita pa sa City 24. Nangaral sa Church Street, hindi humingi ng permit. Ano nangyari? Inaresto ng pulis. Hindi ko nga alam kung nakakulong pa hanggang ngayon. Di ba? Pero mas kaya dito sa Jane and Vince minsan bro, may nag-ano dyan, Yeah. meron din sa Jane and Lawrence, minsan yung mga itim. Kasi sa panahon nila Pedro, nila Juan, noong inutusan sila ng Panginoon na mangaral sa Jerusalem, di ba? Inaaresto sila dahil lang sabi nga disturbance of peace. Parehong complain sa panahon natin ngayon dito sa Church Street. Parehong complain disturbance of peace ang reklamo. Nagagambala ng kapayapaan ng komunidad. Ganun ang charge kila Pedro at saka Juan Anong sabi ng mga saserdote at saka ng mga pariseyo? Ginagambala nyo ang community. Di ba? Ano ang sabi? Nilatigo sila, pinarusahan sa Sanhedrin. Nung tumayo nga na lamang si Gamaliel at itinigil ang parusa sa mga alagad Ang sabi ni Gamaliel ay mag-ingat kayo sa mga taong iyan. Baka mamaya makita ninyo ang sarili ninyo na nilalabanan nyo ang Diyos. Maaring yung ginagawa nila, kung sa kanilang sarili lang nila ginagawa yan, ay hindi sila magtatagumpay sa ginagawa nila. Pero kapag yan ay ginagawa nila, na ang Diyos ang nag-utos sa kanila, ay baka masumpungan yung mga sarili nyo na kinakalaban nyo ang Diyos sa ginagawa nila. Kaya leave them alone, ang sabi ni Gamaliel. Anong sinabi ng mga membro ng Sanhedrin kay Pedro at saka kay Juan? Palalayain namin kayo, pero wag na kayong mangangaral tungkol sa pangalang Jesus. May kondisyon Pinalaya nga, pero binigyan pa ng kondisyon. Ano ang ginawa nila Pedro at saka Juan? Hindi sila nakinig sa mga membro ng Sanhedrin. Pasaway sila we rather to obey God rather than men. Ang sabi nila, hindi kami susunod sa inyo. Susunod kami sa Panginoon, sa Diyos kami susunod, hindi sa inyo. Kahit na kami ipiit pa sa bilangguan, hindi kami matatakot. Ano ang ginawa, di ba? Nabilanggo si Pedro muli. Inaresto siya. Di ba? Natatandaan yung story sa Book of Acts? Merong chain, may kadena. Ano ang ginawa ng iglesia sa Jerusalem? Nanalangin para kay Pedro. Habang sila nananalangin, nagpadala ang Diyos ng Panginoon ng anghel. Ano ang ginawa ng anghel? Pinakawalan si Pedro. Bigla na lamang bumagsak ang mga chain niya
At sinabi ng anghel, sumunod ka sa akin. Di ba? Pinatulog ng anghel ang mga bantay niya. Oh. Nakatakas si Pedro sa kamatayan. Di ba? Kaya ang naging kapalit ng pagtakas ni Pedro ay kamatayan ng mga nagugwardya sa kanya. Pinatulog ng anghel ang mga gwardya. Kasalanan ba ng mga gwardya na sila ay mamatay? Hindi. Kasalanan ni Herodes yun, ni Antipas. Kasi siya ang nag-utos na patayin ng mga alagad, ang mga kawal na nagbabantay kay Pedro. Kasi sa kultura ng mga Hudyo at saka ng mga Romano, kapag ikay natakasan ng bihag, kamatayan. Unang panahon kasi, wala pang ganito eh. Wala pa yung naging problema. Ito, honest to goodness. Matagal na din ako dito eh. Walang programa ng discipleship dito. At yun ang pinakamahalaga eh. Yeah. Kung meron ng programa ng discipleship dito, yung sinasabi mong come and go, mananatili sila. Oh, yeah. Yeah. Pero yung mga pumupunta dito na bisita, wala man lang ng kumusta, wala man lang ng nag-ano. Yeah. Yan ang isa sa mga problema ng mga churches natin. Kapag hindi magigising ang mga churches natin, darating ang araw, magiging for sale na ang simbahan natin. Magiging for sale yan. Ang tanong, kailan magigising ang mga leader ng church? Kailan magdidisipulo ang mga leader ng iglesia? Ang mga elders, ang mga ministro, ang mga leaders ng church, kailan sila magdi-disciples? Diba? Dahil yan naman ang unang utos sa atin sa Great Commission. Go, and make disciples of all the nation. After na gawin mo silang mga disciples, ano ang gagawin natin? Teach them. Turuan nyo sila. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya ang ginagawa ng mga churches ngayon sa Pilipinas ay nagko-concentrate na sila sa mga discipleship. Kasi mahirap din yung mangaral sa daan. Oh, yeah. Ang sabi nga nila, pag ini-interview ko yung mga ilan sa mga ministro at saka mga leaders ng mga churches, ang sabi nila, Brother Rico, yung panahon ninyo, hindi na uso sa panahon namin ngayon. Hindi na uso mga crusade ngayon. Sabi nila. Kasi nung mga 80s, okay lang, kahit tumayo ka kagad, kaya sa mga bus nga eh. Sabihin mo lang doon sa driver at saka conductor eh. Pwede ba akong magsalita habang paglabas nyo ng Alabang, papasok na kayo papunta ng Laguna? Siyempre, tulugan na yan eh. Mahaba yan eh. Parang yan yung sa Bulacan, yan sa may Kamatsili, papunta kayo ng norte, tulugan na yan eh. Sasamantalihin ng mga preacher na magsisermon, mga magtuturo. Pero hihingi ka ng permit doon sa driver at sa konduktor. Di ba? Tapos ang gagawin ng mga preacher, merong mga supot. Ganyan ang mga sistema nila nung araw eh. Di ba? Pero tayo, hindi natin ginagawa yon. Hindi tayo nag-aano ng supot. Basta mangaral tayo, then that's it, di ba? Kaya, pag hindi ginawa ng mga churches yan, yung pag-aalagad o pagdidisipulo, malamang na pagdating ng araw, magsasarado ang iglesia, no? So mga kapatid, dyan muna natin tinatapos kasi magkaroon na tayo ng prayer bago tayo mag-worship at itutuloy natin ang ating series. Sa susunod na linggo, yung living faith naman ang pag-uusapan natin, buhay na pananampalataya. Kung pinag-usapan natin ang patay na pananampalataya, ngayon, ay sa linggo, ay living faith naman ang pag-uusapan natin. Okay? So mga kapatid, magpapaalam na tayo at maraming salamat sa inyong oras at dumating na ang takdang oras na tayo maghihiwa-walay at muling tayo magkikita sa susunod na araw ng linggo at pagpalain kayo sa lahat ng mga nanonood nating mga kaibigan na kapatid ay pagpalain kayo ng Diyos sa inyong mga tahanan. Bye for now and we'll see you again and God bless you all.